Mga kababayan, ang video po na ito mga kababayan na ating ina-analyze ay ang turo ng karamihang mga pastor na ang 1,000 taon ay hinihintay pa. Mali po yun mga kaibigan, nangyari na po yan. Ito naman si Brad Ecel, panay sunod sa maling aral mga kaibigan, panay kopya lang siya sa maling aral, dinedepensahan pa niya. Ang 1,000 taon po ay nangyari na po noong araw ng crucifixion. May panonoorin po tayong video na in-upload ko rin tungkol sa 1,000 taon na yan. At nakasama po doon sa aking binigyan ng analysis na ang 1,000 taon ay katumbas lang ng isang araw sa atin. Tandaan po natin yan mga kababayan. Inanalyze po yan ng ating brother Eli Soriano. Panoorin po natin ang video mga kaibigan. Nasabi niya yung pagkabuhay na magguli daw ng una ay nangyari na. Ayon sa kanya, nangyari na daw yung unang pagkabuhay na magguli. Sa video na ito mga kababayan ay ang pag-aaralan natin ay tungkol po sa 1,000 taon. Napakarami pong mga ngaral na nagtuturo na ito ay hinihintay pa natin. Subalit, ang sinasabi ko po ay ito po ay naganap na. Tapos po ito nung araw ng crucifixion. Yan po ay nangyari sa loob lamang na isang buong araw. Yan po ang 1,000 taon mga kaibigan. Ngayon, panonoorin po natin ang video na ito ay tungkol sa 1,000 taon na yan na inanalyze at ipinaliwanag ni Brother Eli Soriano mga kaibigan. Panoorin po natin. Yung 1,000 taon, huling araw na yun eh. Kasi ang isang araw sa Panginoon, katumbas ng 1,000 taon. Ang 1,000 taon, katumbas ng isang araw. Kaya yung 1,000 taon, isang araw na lang ang kwenta ron eh, Brad Jocelyn. Opo, Brad Eli. Diyan po sa pinapakitang kwenta ng Biblia, ganun po ang Pagkalawang Pedro, basahin natin 3:8. Datapwat huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Kaya kung mag-ahari si Kristo at ang kanyang mga binuhay na magbuli sa lupa ng 1,000 taon, katumbas lang ng isang araw yun eh. Pero 1,000 taon yun sa ating mga tao. Pero katumbas lang yun ng isang araw. Sa mga kailang natitira na lang pala isang araw. Sa puntong ito mga kababayan, dito po nagkamali ang Brother Eli Soriano na ang sinabi niya na ang isang araw po na yan ay sa huling araw na daw. Mali po yan mga kaibigan. Lumalabas tuloy na hinihintay pa yung huling araw. Mali po yun. Ang tama po ay nangyari po yan sa panahon ng crucifixion. Yung araw po na yun, na buong isang araw, yan po ang binabanggit sa Biblia na 1,000 taon mga kababayan. Paano po naghari ang mga binuhay niya? Yun po kasi mga nauna kay Kristo hanggang sa krus, na mga naunang tao na namatay sa kanya, yan po ang tinatawag na mga namatay kay Kristo. Ngayon po, ang mga ngaral ngayon, napakarami na po sa buong daigdig ay nagkakamali na po sila sa kanilang turo at aral na ang 1,000 taon ay hinihintay pa. Mali po yun mga kababayan. Ang 1,000 taon na paghahari kasama ang mga banal ay yan po yung araw ng crucifixion. Yan po araw na iyan ay ibinulid din ang diablo, ang Satanas, upang hindi makapandaya sa buong sandaigdigan o buong sanglibutan.
Yan po ang 1,000 taon na pagkakabulid ni Satanas at saka 1,000 paghahari ni Kristo at kasama niya ang kanyang mga banal, mga binuhay niya. At yung mga binuhay na yan ay nakasulat din na yan ang mga dinala niyang bihag. Iniakyat niya po sa ikalawang langit ang mga yan at ginawang mga saserdote at kasama niya naglilingkod. Hanggang sa ngayon mga kababayan, yung mga banal na yan kasamang Panginoong Jesucristo, sila po yung sumasalubong sa atin sa ikalawang langit, hindi po dito sa lupa. Kaya po nakasulat sa Biblia na sa alapaap sasalubungin ng mga aagawin. Yung pag-aagaw naman po mga kababayan ay nangyayari po dito sa lupa. Nag-aagaw ang masama at mabuti, nag-aagawan po yan. Kaya pagka namatay na ang tao dito sa lupa, kung sino yung mga naagaw papunta sa buhay na walang hanggan, naagaw sila sa mga masasamang mga religions, masasamang mga pastor mga kababayan. Ngayon, yung pong 1,000 taon na yan na itinuturo ng napakaraming religion na sa buong daigdig, na hinihintay daw po yung paghahari ng ating Panginoon Jesucristo, yan po ay naganap na noong araw ng crucifixion. Ngayon, napakarami pong tumututol, napakarami pong umaayaw dun sa senaryo na ito. Ngunit sinasabi ko po sa inyo, basahin ninyo ang buong Biblia. Kung bibigyan po kayo ng unawa, sigurado na ang 1,000 taon ay hindi na dapat hinihintay. Nangyari na po yan noong panahon ng ating Panginoon Jesucristo, nung araw ng crucifixion hanggang sa araw ng pagkabuhay po yan mga kaibigan. Yan po ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. Ngayon mga kababayan, ipagpapatuloy po natin magsuri, malalaman po ninyo yung mga bagay-bagay na yan. Ituloy po natin panoorin yung video at himayin natin kung ano ba ang nakapalihim dito na katotohanan, at yan naman ay ating bibigyan ng reaksyon. Ibibigay ko rin po yung hiwaga na aking natanggap mula sa Biblia mga kababayan. At pag-aralan ninyo mabuti ang aking mga sinasabi, na kung sakali ay masumpungan ninyo ang tama, kayo po ay mapapalad. Magpatuloy po tayo. Papatayin naman itong Antikristo ng hininga ng kanyang bibig, lilipulin ang kanyang mga kasama, at yung mga tao namang tumanggi sa Antikristo, yun naman ang bubuhay ni Kristo para makasama niyang maghari sa loob ng 1,000 taon. Ayan. Ang narinig po natin ay ang mga tumanggi sa Antikristo ay siya yung bubuhayin. Mali po yan. Ang bubuhayin po na naging banal ay yung mga namatay kay Kristo, yung mga naunang namatay sa Kanya hanggang sa krus. Yan po ang tinatawag sa Biblia na mga namatay kay Kristo. Ito pong analysis ni Brother Eli Soriano ay mali na po. Nailigaw na po yung aral niya na yan. Ngayon, yung pong papatayin naman na Antikristo na bago ang pagbabalik ng Panginoon Jesucristo na sinasabi sa Biblia, ay yun yung taong gumagawa ng katampalasanan. Hindi po yan yung tagpo ng 1,000 taon. Ngayon, idinugtong na naman niya after ng pagpatay sa Antikristo ay makakasama daw sa paghahari sa 1,000 taon. Nakita po natin, pinagdugtong-dugtong niya yung magkakaibang kwento ng Biblia upang makabuo siya ng sarili niyang kwento. Tayo naman po na mahihina,
karamihan sa nakikinig kay Brother Eli Soriano, matatawag natin na mahihina. Nadadaya niya tayo sa ating mga puso. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Yung pong mga kasasabi lang niya na yung Antikristo daw napapatayin ay lilipulin pati ang mga kasama niya bago mahayag ang Kristo at maghahari ng 1,000 taon. Mali po yun. Nangyari na po yung 1,000 taon pagkatapos sunod na eksena, nung pinakawalan na ang Satanas ng kasulat sa Biblia na pinakawalan ang Diablo, Satanas ng kaunting panahon. Ito na po yung panahon na ito. Nihalo po niya yung kwento niyang sarili doon sa 1,000 taon na nakasulat sa Biblia. Kaya tandaan po natin, mga kababayan, itong si Brother Eli Soriano ay sinasabi ko na ngayon na isa siyang magnanakaw ng salita ng Diyos. Hanggang dito na lamang po. Ayan na po mga kaibigan. Napanood po natin ang stand ni Brother Eli Soriano na ang 1,000 taon ay magaganap po yan sa isang araw. Ang sa akin naman po mga kaibigan ay naganap na yan sa isang araw din noong araw ng crucifixion. Ang bagay na ito mga kababayan ay ating saliksikin pa. Ang aking mga sinasabi po, yan po ay katotohanan sinasabi ko, pero karapatan po ninyong suriin at pag-usapan po natin ang mga bagay na iyan. Sabi dito sa Mateo 27, sa versikulo 51, at narito ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. Ito yung nung namatay ang Panginoong Hesukristo, niyanig kasi ang mundo, nabaak yung mga bato, pati yung templo doon sa loob ng yung kurtina doon sa loob ng templo ay nahati, nagkadalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Simbolo po yon ng pagkabukas ng Holy of Holies, na ang ibig sabihin mga kapatid, doon kasi sa Holy of Holies sa Lumang Tipan, ang makakapasok lamang po doon ay yung pinakamataas na pari, yung mga pinuno ng mga pari katulad ni Aaron, ganon, ni Zacarias, ganon. Sila lang kasi yung mga makapasok doon sa Holy of Holies, na kung saan sila yung maghahandog ng kamangyan, maghahandog, mag-aalay ng dasal para sa ikapapatawad ng mga nagkasala. Pero hindi yung mga namatay na nagkasala, hindi. Yung mga buhay pa, at sila nagkasala, pupunta sila sa mga saserdote, and then magbibigay sila ng handog gaya ng mga tupa, baka, kambing, kalapati, etc. Depende sa kasalanan. Ngayon, kapag ang tao po mga kapatid ay nagkasala, ganon, and then yung high priest papasok doon sa loob, and then kukunin yung dugo, iwiwisik doon sa altar. Ganun po noon. Hindi pwede makapasok yung makasalanan doon sa loob. Kaya, sabi po dito sa libro po ng Hebreo, at ayon sa kautusan, ay halos masasabi kung lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So kailangan para mapatawad yung kasalanan mo, magdala ka ng kambing, tupa, ganon. Depende sa sasabihin ng mga saserdote. Ngayon,
noong namatay po ang Panginoong Jesucristo, kasi siya po yung naging handog. Naging handog. Sabi kasi dito sa verse 23, kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito, ngunit ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kaysa rito, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. So, si Kristo po, hindi man pumasok doon sa kabanal-banalan na ginawa ng kamay ng tao doon sa Holy of Holies, sa templo, sa Lumang Tipan. Hindi man doon siya pumasok upang maghandog ng handog na susunugin, kundi mismo sa langit na po siya pumasok. At ang kanyang dugo ang iwinisik doon sa altar para sa kapatawaran ng tao, mga kaibigan. At yung pagkahandog na yun po ay magpakailanman, hindi na po kailangan ulit-ulitin. Sa Lumang Tipan kasi, taon-taon ulit-ulitin yon. Pero kay Kristo, hindi na, minsan lang at magpakailanman. At simbolo yung templo na nahati doon sa yung kurtina sa templo na nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang ibig sabihin, ang tao po, mga kapatid, hindi na kailangan ang high priest o mga pare para tayo ay dudulog at maghihingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi na kailangan. Yan ang pagkakamali ng mga Katoliko. Kasi tinubos na tayo ni Kristo, pwede ka na ikaw na mismo lalapit sa Diyos, manalangin ka sa Diyos, hihingi ka ng kapatawaran, papatawarin ka na ng Diyos. Yun ang simbolo ng pagkahati ng kurtina, yung tabing doon sa templo, mga kapatid. Wala na po yon. Hindi na kailangan yung ginagawa po ng mga Katoliko na mag-confess doon sa pare, and then yung pare naman ay patatawarin. Wala na po yon, hindi na. Wala na, tinubos na tayo ni Kristo. Open na po ang templo, pwede ikaw na mismo. Hindi na kailangan ng mga priest, mga kapatid. No? And then, noong namatay po ang ating Panginoong Jesucristo, nahati po yon. At hindi lamang po yon, kundi pati po dito sa verse 52, sabi dito, at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Yan. Ito yung sinasabi ng iba na naganap na daw yung unang pagkabuhay ng mga banal, sila daw yung mga nabuhay na maguli. At pumasok daw sila sa langit. Katotohanan po ang nabasa, mga kababayan, na pumasok sa langit po ang mga banal. Ang mga binuhay sa panahong iyon ay pumasok po sila sa bayang banal. Saan po ang bayang banal na ito? Sa langit po yan. Yan po ay naganap na pagka bangon ng ating Panginoong Jesucristo at pagpanhik niya sa langit. Siya po ay dinala niya lahat ang mga nabuhay na maguli. Yan ang unang pagkabuhay na maguli, mga kababayan. Ngayon, dito po sa style ng ating kaibigan SLTV na napakahabang pananalita,
na sari-saring paksa na ang kanyang binanggit, sinabi. Karamihan po dyan mga kababayan ay hindi na nauunawaan ng mga nakikinig. Dito po sa aking paraan naman ay bawat paksa, bawat video, dapat isa lang po sana ang pag-uusapan, na ang topic ngayon ay ang pagbangon ng mga unang nabuhay na maguli. Yan po ang paksa po dapat. Yan po ang tututukan po natin. Na yan po ay nangyari na nga nung araw nung crucifixion. Mga kababayan, dahil yun lang po ang paksa na dapat natin pag-usapan, ay tapusin po muna natin ang video sa puntong ito, nang sa ganon ay makonsentrate po natin na ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa pagbangon, pagkabuhay na maguli ng mga patay. Yan po ay nangyari na. Nakasama po yan ng ating Panginoon Jesucristo sa loob ng 1,000 taon, na ang katumbas sa ating mga tao ay 1 araw. Hanggang dito na lamang po muna. Sana po ay gabayan tayo ng Panginoong Diyos sa ating layuning magsaliksik ng katotohanan. Amen.